ang topic natin ngayong araw to is about the story of the 10 lepers. Okay? So sa paninimula, simulan po muna natin sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa Luke chapter 17 verses 15 and 16. Sabi dito, "But one of them, when he saw that he had been healed, came back and praised God with a loud voice. He fell on his face at Jesus' feet and thanked him. Now, that man was a Samaritan." Let us pray. Ama, maraming salamat po, Lord, sa umagang to. We thank you, Lord, for this time na kami po ay makakapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Patuloy niyo po kaming baguhin, Panginoon, as we listen and hear your words, Panginoon. Patuloy niyo pong baguhin ang aming mga puso at tulungan niyo po kami, Ama, na kayo po ang makita po namin sa mga salitang aming marinig, Panginoon. Patuloy niyo po kaming baguhin, Panginoon, into something beautiful, Panginoon. We love you, Lord, and we bring back all the glory, praise unto you, at gabayin niyo po kami ng inyong Holy Spirit, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, konting trivia lang po about leprosy. Okay? So, since ang pag-aaral natin is about the 10 lepers. So, alam niyo po, ang leprosy ay tinatawag na Hansen's disease. Ano po? Ayan. Alam niyo po ba ang incubation period ng bakterya ng ketong o ng leprosy? Ito ay umaabot ng 1 to 20 years bago malaman ng isang taong infected na siya ay mayroong leprosy o ketong. Kaya medyo mahirap i-track kung kanino ka nahawa o kanino mo nakuha itong sakit na to. So ilan mga symptoms ng ng ketong o ng leprosy ay may mga spots tayo na namumula sa ating mga katawan at medyo may pagka-dark ito. Tapos ito ay dumadami sa ating buong katawan. At nawawala, alam niyo ba ang eyebrows? Ito yan, yung kilay natin ay nawawala siya, nalalagas. At yung mga may ketong po, ito isa sa pinakamasakla po dito, yung mga daliri natin, yung mga paa natin, nakikiripol siya, nababaluktot at nagdidikit-dikit po siya. Yan, tapos nawawala lumalabo hanggang sa mawala ang paningin at napaparalyze ang mga kamay at paa. Okay, so talagang physically very challenging itong sakit na to. At isa pa sa mga challenges ng infected, bukod sa physical challenges, alam nyo, pag ikaw ay nagkaroon ng ketong, nung panahon po nila, ngayon po kasi ay may cure o may gamot na po para sa leprosy. Pero nung panahon po nila, pag nalaman mong may ketong ka, kailangan mong tanggapin for the rest of your life na ikaw ay magiging mag-isa na at hindi mo na mayayakap ang iyong pamilya, ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong trabaho, iiwanan mo lahat at kailangan mong ma-isolate. Okay? Yan. Kasi sa panahon nila, talagang hindi ka po palalabasin ka ng city. Okay? Ayan. So, isa pa po, ang ketong po, dadanas po sila ng very slow and painful death. Ano po? So, napakahirap po kapag during their time na kapag nagkasakit ka ng ketong o leprosy, hopeless ka na. Okay? Not until mamaya malalaman po natin. So ngayon simulan po na natin sa sa Luke chapter 17 verse 11. Sabi dito habang naglalakad daw si Jesus Christ kasama yung kanyang mga disciples, sila ay nakarating po sa gitna ng Samaria at ng Galilee. So papunta po sila ng Jerusalem. So habang naglalakad po si Jesus Christ at yung kanyang mga disciples, may mga tumawag sa kanya ng mga ng mga may ketong. Actually, grupo sila ng may mga ketong, 10 po sila. Kaya alam niyo po, kapag ikaw na infect ka ng leprosy sa panahon nila, talaga ang companion mo lang po ay kapwa mo may ketong din po. Ano po? So yun, 10 sila, mga magkakatropa, magkakabarkada. At kung nakita nila si Jesus Christ, tinawag ka agad nila to, with a loud voice, talagang, "Lord Jesus, tulungan mo kami, maawa ka sa amin." Ganyan ang pagtawag nila dito kay Jesus Christ. Parang
once in a lifetime lang nila makikita si Jesus, kaya talaga namang tinawag nila ang ating Panginoon. Ito po, pagdating sa verse 14, kakaiba po yung pagpapagaling ni Jesus Christ dito sa 10 lepers na to. Di ba, dun sa ibang mga pinanggaling niya, mayroong instances na kumuha ng putik si Jesus Christ, pinahiran, o iba naman, hinawakan. So, iba't ibang paraan. Pero ito po ay pinakakakaiba sa lahat ng pinagaling ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung bakit? Sinabihan, sa verse 14, sinabihan ni Jesus Christ, itong mga lepers na to, mga brad, pumunta na kayo doon sa priest at sabihin nyo na kayo ay malinis na. Imagine, may ketong pa itong mga tao na to, pero pinapupunta na sila doon sa priest para sabihin na malinis na sila. Kaya ako personally lang po, naniniwala ako na itong 10 na to, 10 lepers na to, ay meron silang small faith. Meron silang pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Kasi meron pa silang ketong, sumunod sila kay Jesus Christ, sa instruction ni Jesus Christ, na sabihin sa priest na sila ay magaling na. Kasi kung sila ay magda-doubt, sila ay hindi maniniwala, parang, ba't ako pupunta dyan? Meron pa akong ketong. Baka mapahiya lang ako o baka palayasin lang ako doon sa templo. Okay? So, dagdag trivia lang. Alam niyo ba kung bakit pinapupunta ni Jesus Christ ito nga kung may sakit na ito sa mga priest? Ay para ang priest ang magde-declare sa kanila na sila ay malinis na. So, doon pa lang sila maaaring makihalubilo o bumalik sa kanilang pamilya o tumira sa syudad na tinitirhan nila dati. Okay? Ayan. Pero ito, sa verse 15, mayroong isa na habang naglalakad sila, marahil yung iba sa kanila, crippled na, yung iba sa kanila, iika-ika na dahil nababaltot na yung kanilang mga kamay, mga paa. Sa paglalakad nila, yung isang tao, isa lang ang nakapansin na habang gumagaling siya, ang mas nakita niya, yung nagpagaling sa kanya. Okay? Habang naglalakad siya, parang naiiba na yung lakad ko Parang lumilinaw na yung mga paningin ko. So, ito yung nararamdaman nitong isang, sabihin na natin thankful na leper. Yan. Itong thankful na leper na to, yung moment na naramdaman niya na gumagaling na siya, isa lang yung pinaka nag-strike sa kanya. Merong nagpagaling sa akin at nang nagpagaling sa akin, itong si Jesus. Babalikan ko siya at pasasalamatan ko siya. Kaya naman sa pagdating sa verse 16, talagang pagtakbo niya marahil kay Jesus, no? Talagang dumapa siya sa Panginoon, lumuhod siya, at malamang hinalikan niya ang mga paa ng ating Panginoon. Sa sobrang tuwa, at hindi lang sobrang tuwa, siya ay nagsisisigaw at pinupuri niya ang ating Panginoon. Dumating na ba kayo sa punto na nagpasalamat kayo dun sa paanan ng isang tao? Alam nyo, para dumating ka sa punto na yun na talagang dadapa ka, hahalik ka sa mga paa, talaga namang yung buong buhay mo ay utang mo doon sa tao na yun, yung pagpapasalamat. Okay? So, alam nyo, itong thankful na leper na to, yun ang nakikita niya. Jesus Christ, utang ko sa iyo ang buhay ko. Kaya, pinupuri kita, sinasamba kita at pinapasalamatan. My life is yours. So, ito yung tunay na pagpapakita ng deep gratitude, ng honor, and submission. Okay? So, imagine, punong-puno ka ng punong-puno ka ng sorrow, punong-puno ka ng kahirapan, paghihirap, at wala ka ng pag-asa. Then suddenly, all of a sudden, nagkaroon ka ng pag-asa, nagkaroon ka ng buhay, at yung mga pangarap mo dati na talagang wala na,
biglang nagkaroon ng pag-asa dahil kay Jesus. Tandaan po ninyo ito. Kung nasaan si Jesus, nandun ang pag-asa. Kaya kung ikaw may Kristo ka sa puso, dapat palagi kang may pag-asa. So ito po, ang kanyang naramdaman ay parang na born again siya. Ganyan po ang dapat naramdaman ng isang tao na tunay na nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya ikaw, isipin mo, meron bang moment sa buhay mo na nakaranas ka ng pagiging born again? Tandaan po natin ang pagiging born again po, hindi po ito religion, hindi po ito yung sumama ka sa isang Christian church, hindi po yun ang pagiging born again. Ang pagiging born again, ito yung moment sa buhay mo na fully sinurrender mo ang buhay mo kay Yesu Kristo. Lord, sa'yo na ang aking buhay. Patawarin mo ako at itong mga kasalanan ko, tinatalikuran ko tong lahat at sa'yo lamang po ako susunod mula ngayon. Natatandaan mo ba yung moment na yon? So ito na ngayon sa verse 17. Nagtanong si Jesus Christ, di ba 10 kayo? Nasaan na yung 9? Bakit ikaw lang ang bumalik? So ang malaking tanong po dito, since yung buong buhay nila ay biglang nagbago, itong 9 na to, bakit hindi sila bumalik para mag-thank you katulad nung nag-iisang thankful na leper? So malamang po, ang nakita nila, yung healing, hindi yung healer. Okay? Alam nyo, nakakalungkot lang po na maraming Kristiyano na hiling ng hiling. Okay? Ang daming hinihingi sa Panginoon, pero hindi niya tinitingnan mismo yung kanyang hinihingan. Okay? So dito sa verse 18, basahin ko po sa inyo. Except for this foreigner, were any of them found to return and give praise to God? Alam nyo, ang Panginoon naghahanap po talaga na tayo, purihin natin siya. Naghahanap po siya na tayo, pasalamatan natin siya, i-appreciate natin siya, i-honor natin siya. Naghahanap po ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, kung tayo ay nakikita natin yung mga blessing natin sa buhay, lagi natin ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Ano po? So dito sa verse 19, then he told the man, get up, go home, your faith has made you well. Yung una, ang instruction, pumunta ka sa priest. Okay? Pero dito sa tao na to, ang sinabi ng Panginoon, tumayo ka, umuwi ka, at ang iyong pananampalataya has made you well. Alam nyo, siya lang yung, dun sa 10, siya lang yung pinauwi doon sa kanyang tahanan. Dahil pinapakita sa kanya ng Panginoon at ipaparamdam sa kanya ng Panginoon na, anak, meron ka ng bagong buhay. Yung buhay na puno ng saya. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sinasabi dito that your faith has made you well. Hindi lang physical healing ang naranasan nitong thankful leper na to, but spiritual healing. Ano po? So ano po ang matututunan natin dito sa lesson na to? Number 1, obviously, is gratitude. So alam niyo po, kung ano yung intensity ng prayer natin na tayo ay humihiling pa lang sa Panginoon, humihingi ng tulong sa Panginoon. Yung talagang umiiyak ka pa, lumuluhod ka pa, talaga nagmamakaawa ka sa Panginoon. Kung ganun ka-intense ang iyong prayer, kapag sinagot ng Panginoon ang iyong prayer, dapat ganun din po yung intensity ng pagpapasalamat po sa Kanya. Alam niyo po ako minsan, guilty ako sa mga ganitong pagkakataon na halimbawa, nakasign po ako mag-share ng salita ng Panginoon. Talaga namang niluluhod ko po sa Panginoon yan. Talaga namang pinagpipray ko araw-araw at maya-maya po. So, yung intensity ng prayer ko ay ganun na lang kabigat. Pero, after ko matapos mag-preach, meron pong mga instances na nakakalimutan ko pong mag-pray. Pero praise God, na lagi niya akong nire-remind na, anak, magpasalamat ka, anak,
i-worship mo ako, i-honor mo. Alam niyo po, ganun po tayo dapat palagi na meron tayong feeling of gratitude sa ating Panginoon. Katulad po nung Siyam na pinagaling, ang nakita lang po nila yung blessing, pero na-neglect po nila na bumalik po sila sa nagbibigay ng blessing. Number 2 lesson, ito po yung significance ng 9 lepers kumpara dun sa nag-iisang thankful leper sa panahon po natin ngayon po. So sa panahon po natin ngayon, katulad po ng mga 9 lepers, marami pong mga Kristiyano po ngayon na nagbabasa po ng Bible, umaattend ng mga church services, pero after nilang gawin yun, ang focus po nila, yung mga blessing na natatanggap po nila. Okay? So, hindi po sila nakafocus doon sa source ng blessing ngayon. Kaya ano nangyayari kapag nagka-problema, nadi-discourage, kapag nagkaroon ng ganitong mga challenges, umaalis sa church, dahil ang focus nila, yung blessing, ang focus nila, yung mga material na bagay, ang focus nila, yung mga nakikita nila. At ito pa po nakakalungkot to. Building a love relationship with our Lord is not their priority. Mga kapatid, listen very carefully. Baka mamaya ganito po tayo sa ating Panginoon. Ano po? So, alam niyo po, meron pong kung meron Judaism, Hinduism, meron din pong Hinduism sa mga Kristiyano. Ito po yung mga Kristiyano na kapag tinatawag ni Lord na mag-serve, may instruction ng Panginoon, may pinapagawa sa Kanya, ang laging sagot ng mga member ng Hinduism ay, hindi ako pwede dyan, hindi ko kaya yan, hindi pa time, hindi ako ready. Ang dami-daming excuses. Kapatid, member ka ba ng Hinduism? Sana po, kapag tinatawag tayo ng Panginoon, kapag gusto niyang mag-serve tayo sa Kanya, laging sagot, Lord, yes, Lord, you deserve to be worshipped, you deserve to be served. Alam niyo po, dapat ganito po ang puso ng isang tunay na Kristiyano na tunay na nagmamahal sa Kanya, tunay na nagpapasalamat sa ating Panginoon. So, punta na po tayo dito sa last, yung sa nag-iisang thankful leper. So, sino ba yung thankful leper sa panahon po natin ngayon? Alam niyo po, ito yung mga Kristiyano na sobrang nilang na-appreciate yung pagkakaligtas ng Panginoon sa kanila. Ito yung mga Kristiyano na sobrang nilang na-appreciate yung pagkakaligtas nila from the punishment of hell. Ito yung mga Kristiyano na nakikita nila at na-appreciate nila yung laki ng pagmamahal ni Jesus Christ sa buhay. Ganito ka ba, kapatid? At ito yung mga Kristiyano na hindi nila kayang i-receive o kayang pigilan yung kanilang pagmamahal sa ating Panginoon na kahit na may sakit na, kahit na walang pera, kahit hirap na, patuloy pa rin nagsuserve sa Panginoon, patuloy pa rin nagtatapat sa ating Panginoon. Ito yung mga Kristiyano na tunay na nagpapasalamat na may heart of gratitude. And lastly, ito yung mga Kristiyano that they are always willing to sacrifice their time, their talent, and treasure for the love of our Savior. Kapatid, nagsuserve ka ba sa Panginoon? Alam nyo, sa pagsuserve natin sa Panginoon, ito yung outward ng pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya kung tinatawag ka ng Panginoon, kung tinatawag ka niya para mag-serve, kung tinatawag ka niya para mag-witness, mag-share ng gospel, kapatid, sumunod tayo ng sumunod sa Panginoon. Akala mo lang na nawawalan ka ng pera, akala mo lang na nawawalan ka ng time, akala mo lang na nawawalan ka ng ng lakas. Hindi. Habang nag-i-invest tayo sa Panginoon ng time, talent, and treasure, ang Panginoon siksik, liglig at umaapaw ang kanyang pagpapala sa atin. Ito sa mga tao na willing magtapat
at mahalin siya ng buong puso at ng buong tayo po yung manalangin. Ama, maraming salamat po, Lord, sa oras na to na ibinigay niyo po sa amin, Lord, for hearing this wonderful story, Panginoon, and hearing this wonderful lesson, Panginoon, wisdom na ipinapakita niyo po sa amin, Panginoon. We pray, Panginoon, kung kami po, Ama, ay isang Kristiyano na for a very long time na panay hindi kami sasagot sa mga calling po ninyo at kami po ay walang puso, Ama, to thank you, to serve you, to love you. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama, na magkaroon, Lord, ng puso mapagpasalamat at yung puso, Ama, na willing to serve and to love you, Panginoon. At kung may mga Kristiyano, Ama, na nakikinig dito, Lord, na you know their hearts, you know how much they love you, you know how much they sacrifice everything for you, Panginoon. Lord, bless niyo po itong mga tao nito continually, Panginoon, siksik-liglig, Lord, and I pray, Panginoon, na tulungan niyo po sila, Ama, na magkaroon, Lord, ng comfort at kayo po ang maging sentro at maging focus nila palagi, Panginoon, as they serve, as they give their lives for you, Panginoon. Salamat po, Ama, sa lahat. We love you and we are bringing back all the glory, praises to you, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.